Hindi kailanman inakala ni Hazel Grace Lancaster na ang pagdalo sa isang support group para sa mga may cancer ay magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Siya ay na-diagnose ng thyroid cancer na kumalat na sa kanyang mga baseyo, kaya't palagi siyang nakakabit sa isang portable oxygen tank, isang palaging paalala ng kanyang mortalidad. Dumadalo si Hazel sa mga session na ito dang may pag-aalinlangan, higit upang mapasaya ang kanyang mapag-alalang ina. Bawat linggo, ang grupo ay nagtitipon sa isang madilim na basement ng simbahan, nakaupo sa bilog ng mga nakatuting silya, upang magbahagi ng mga kwento ng pakikibaka, pag-asa, at kalungkutan. Sa isa sa mga karaniwang pagpupulong na ito, unang nakilala ni Hazel si Augustus Waters. Pumasok siya sa silid na may tahimik na kumpiyansa na halos mayabang. Ang kanyang baluktot ng ngiti ay naglalabas ng karismang humihingi ng pansin. May osteosarcoma si Augustus, na nagresulta sa pagkawala ng isa niyang binti. Ngunit hindi nito napigilan ang kanyang espiritu. Umupo siya sa isang silya na katapat ni Hazel. Ang kanyang prosthetikong binti ay nakaunat ng walang pakialam. Tahimik niyang pinakinggan habang pinamunuan ng leader ng grupo, si Patrick, ang isa pang round ng bakit tayo naririto. Nang dumating ang pagkakataon ni Hazel, sinambit niya ang kanyang karaniwang pagpapakilala na may halong biro. Ako si Hazel. Thyroid nung una, pero ngayon may satellite colony sa aking mga baga. Nakatingin si Augustus sa kanya at unti-unting sumilay ang isang ngiti sa kanyang muka. Ano ulit ang pangalan mo? Tanong niya nang matapos ang meeting. Hazel Grace Lancaster, sagot niya, may halong pag-iingat ang boses. Well, Hazel Grace, isang karangalan na makilala ka. Mula sa sandaling iyon, naging bahagi na ng buhay ni Hazel si Augustus. Siya ay isang palaisipan, nakakainis at kaakit-akit sa kanyang hilig sa mga metapora at pagtangging seryosohin ng buhay o kahit kamatayan. Palagi siyang may dalang hindi nakasinding sigarilyo bilang simbolo, sinasabing ito ang paraan niya ng pagsalungat sa cancer. Ilalagay mo ang nakamamatay na bagay sa pagitan ng iyong mga ngipin, pero hindi mo ito bibigyan ng kapangyarihang pumatay. Madaling lumago ang kanilang pagkakaibigan. Si Augustus ay isang natural na mananalaysay, nagkukwento ng kanyang mga dating tagumpay sa basketball at ng kanyang patuloy na paghahanap ng kahulugan sa isang mundong tila ayaw bigyan sila ng kinabukasan. Si Hazel, sa kabilang banda, ipinakilala si Augustus sa kanyang paboritong libro, ang An Imperial Affliction ni Peter Van Houten, isang nobela na malalim na tumimo sa kanya dahil hindi ito umiiwas sa brutal na katotohanan ng pamumuhay na may terminal illness. Ang An Imperial Affliction ay naging kanilang pinagsasaluhang obsesyon. Ang libro ay nagtapos sa gitna ng pangungusap, isang sadyang desisyon ng may akda upang ipakita ang biglaang pagputol ng buhay. Ang mga hindi nasagot na tanong ni Hazel tungkol sa mga karakter ng libro ay patuloy na gumugulo sa kanya. At si Augustus, na laging romantiko, nangakong hahanapin ang mga sagot. Sa kanyang pagkamangha, nag-email si Augustus kay Van Houten at nakatanggap ng isang misteryoso ngunit umasang sagot. Inimbitahan sila ng reklusong may akda na bisitahin siya sa Amsterdam. Ang biyahe ay naging liwanag ng pag-asa sa kanilang hindi tiyak na mga buhay. Ginamit ni Augustus ang kanyang genie wish, isang hiling na ibinigay ng isang charity para sa mga may cancer upang maisaayos ang kanilang paglalakbay para kay Hazel na madalas naloloko ng kanyang mga baga at laging inaalala ng kanyang mga magulang. Ang posibilidad na ito ay parehong nakakakilig at nakakatakot. Sa basbas ng kanyang mga doktor at suporta ng kanyang mga magulang, sumakay si Hazel ng eroplano kasama si Augustus at ang kanyang ina. Ang Amsterdam ay isang katuparan ng pangarap. Kumain sila ng mga masasarap na pagkain, naglakad sa mga makikitid na kalye at namangha sa mga kanal na bumabalot sa lungsod. Ang enerhiya ni Augustus ay nakakahawa, ang kanyang kasiyahan sa buhay ay hindi mapigil. Ang kanilang pagbisita sa Anne Frank House ay naging isang makahulugang sandali ng connection, habang si Hazel ay nagpumilit akyatin ang matarik na hagdanan kasama ang kanyang oxygen tank, na inspirasyon ng tapang at tibay ni Anne. Ang highlight ng kanilang paglalakbay, gayunpaman, ay ang pagkikita kay Van Houten. Ngunit ang kanilang kasiyahan ay napalitan ng pagkadismaya nang ang may akda ay lumabas na isang mapait, lasing na recluse. Pinagtawanan niya ang kanilang idealismo at tumangging sagutin ang kanilang mga tanong, na iniwang basag ang puso ni Hazel. Ngunit kahit sa kabiguang ito, ang hindi matinag na optimismo ni Augustus ay nagniningning. Nahanap nila ang aliw sa isa't isa,
Pinagtibay ang kanilang ugnayan habang hinaharap ang emosyonal na resulta ng kanilang karanasan. Pagbalik sa bahay, nagpatuloy ang buhay sa kanyang walang tigil na pag-usad. Magkasama sina Hazel at Augustus, ninanamnam ang bawat sandali sa kabila ng mga anino ng kanilang mga sakit. Lalong tumindi ang kanilang pagmamahalan, isang matatag at marupok na koneksyon na hinubog sa apoy ng magkasamang paghihirap. Bumagsak ang kalusugan ni Augustus habang bumalik ang kanyang cancer na may matinding puot, mabilis na kumalat sa kanyang katawan. Nagpalit ng papel, si Hazel na ang sumusuporta sa kanya habang hinarap niya ang matitinding katotohanan ng kanyang kalagayan. Ang pagbagsak ni Augustus ay mabilis at malupit, ngunit ang kanyang espiritu ay nanatiling hindi matinag. Inorganiza niya ang isang mock funeral para sa kanyang sarili. Inanyayahan sina Hazel at ang kanilang kaibigang si Isaac upang magbigay ng eulogy. Ang mga salita ni Hazel ay hilaw at taos-puso. Binigyan mo ako ng magpakailanman sa loob ng mga bilang ng araw, at ako ay nagpapasalamat. Ito ay isang sandali ng malalim na pagiging malapit, isang patunay ng pagmamahal na nagbago sa kanilang dalawa. Nang pumanaw si Augustus, nilamon ng kalungkutan si Hazel, ngunit nahanap niya ang aliw sa mga alaala nilang nalikha at sa mga aral na kanyang iniwan. Sa huli, natuklasan niya ang isang liham na isinulat ni Augustus kay Van Houten. Hinihikayat siyang bigyan si Hazel ng pagsasara na kanyang hinahanap. Si Van Houten, naantig ng mga salita ni Augustus, ay muling nakipag-ugnayan kay Hazel. Nag-aalok ng maliit na sukli ng pagtubos. Ang paglalakbay ni Hazel ay isa ng pagmamahal, pagkawala at tibay. Kahit na natiling hindi tiyak ang kanyang kinabukasan, ipinakita ng kanyang oras kay Augustus na ang halaga ng buhay ay hindi nakasalalay sa haba nito, kundi sa lalim. Dinala niya ang kanyang alaala, isang liwanag sa dilim, habang patuloy niyang nilalabanan ang marupok na kagandahan ng buhay.